May matinding pahayag ito pong si Senator Rodante Marcoleta laban po kay Senator Ping Lacson at ngayon parang sinasabi na ho na ilang maleta ba ang dahilan? Siyempre ito'y may kaugnayan kung bakit patuloy na nauudlot ho yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa sinasabing napaka-anomalya. At partikular itong flood control scandal na ito dito po sa ating bansa. So hindi nga ho napigilan ni Senator Marcoleta na magbitaw na matinding tanong. So ilang maleta ba ang dahilan? At ang sabi ho niya, bakit hindi umuusad yung mas malalim na investigasyon at bakit ipinipilit na papirmahin yung mga senador sa partial report? Kasi naniniwala itong si Marcoleta na kapag pinirmahan po ito ng mayorya, baka matigil na. At hindi na ituloy. So parang hino-hostage so mga kababayan. Pero sa ngayon, sabi po ni Senator Ping Lacson, pumirma muna kayo tapos itutuloy natin. Ang pakiwari ho ni Marcoleta ay, trap yan, patibong. Hindi kami tutugon dyan. At sabi po, ang ipinagtataka ho ni Senator Marcoleta, lahat ho ng mga mabibigat ho ng mga akusasyon sa kanya nagmula kay Senator Ping Lacson. Yung sabi niya, nasa 67 kontraktor o congressist na kontraktor pa. Yun ho, sabi ho niya. Pero wala ho nangyari. Tapos puro salita lang, sabi ni Marcoleta, puro sat-sat lang. Magpapalabas tapos hindi. Tapos ang pinakamatindi ho, mga kababayan, ay biglang isiningit ni Senator Lacson yung issue na kung saan ay ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Yusek Adrian Bersamin. Yun ho, pero pagkatapos doon yun ay wala nangyari. Hindi ho pinatawag itong si Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Yun ho. At sabi ho ni Marcoleta ay direktang nakinabang sa flood control. Itong si Lacson kasi kasama ho siya sa mga senador ng administrasyon na kung saan ay naponduhan ng budget mula po sa flood control. Ito panoorin ho natin mga kababayan at matindi ho rito bukod sa flood control project, meron din daw po sa Bureau of Customs. Malupit ho ito. Panoorin ho natin itong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Video 1. Susulong ka o hindi. Ngayon, sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito Gusto niya ng ganito? Sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Adrian Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Yeah. Siya mismo, budget ito, sinegway niya doon. Napigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabing ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. Diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, At ang pagdideliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Ngayon, nagtataka ako,
Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasing mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidebatehan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayong gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? O ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Ah, may resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun ba? Kasi yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito ha, pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O the direktas ang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. Isang item. Meron pang isang item. May advertisement. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andrew, meron talaga siya. Oo, parang 60 billion. Sipin mo. 68. Oho. Nagsimula daw yung 100 eh. Tumawad na lang Hindi ba sila. hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao, no? Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week? Oh, ngayon, ayaw niyang tawagin. Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta at talagang galit ho eh. At yun ho, pero may laman ho yung kanyang mga binabanggit at sinasabi kasi kaya nga hinahamon niya itong si Senator Lacson na ipatawag niya itong si Yusek Adrian Bersamin, Congressman Leandro Lebiste at yung si Jojo Cadiz. Yun ho mga kababayan, tanggapin rin ho yung apostille da sworn statement ni dating Congressman Zaldico kung harap ito sa pamamagitan ng Zoom mula po sa abroad ngayon. So dito ho mga kababayan ay isa po sa pinakamatindi na kwento ho ni Senator Marcoleta. Nakita niya raw ho mismo yung accounting yung kwentada dito ho sa kay Yusek Bersamin
siyempre nakita niya ho yung kwentada sa pamamagitan na po ni Congressman Lian Lebiste. O yun ho, at na kung saan ay talagang nakadetalye raw po yung mga alokasyon ni Adrian Bersamin na may kaugnayan sa mga flood control funds. Ayun ho. So nakita raw ho niya mismo, personal, ni Marcoleta yung accounting. At ayon po sa kanya, nakita niya yung naturang dokumento kay Congressman Lebiste at kabilang daw sa mga ibig sabihin naka-itemize detalyado yung entries na for senators, senators expense at maging umano'y advertising related allocation. So kasi alam niya naman kapag kampanya, 'di ba, may mga political ads ho yan at kinakailangan talaga malaking pera ho, kaya 'di ba pagkakandidato ka lalo na pag senador talagang napakagastos ho niyan So dito ho ay lumilita ho kasi ang sabi ho sa ulat ay 8 billion pesos ang budget ho rito. So halimbawa kung 3 months or 4 months yung kwentahin daw, kung ilan napunta sa kanila. Sabi ni Marcoleta, yung tinutukoy niya sa mga kandidato ng senador. Ayun ho. So matindi ho ito at siyempre ang sinasabi 8 billion pesos ho ito mula po sa flood control funds ang umano'y dineliver sa iba't ibang pagkakataon. So yun ho, ang matindi ho rito mga kababayan, dito ho sa isyong ito, yung paglutang ng pangalan ni Yusek Adrian Bersamin, ano ho ito mismong si Senator Ping Lacson ang nagbunyag. Mga kababayan, sa kanya mismo nagmula ito hong mga pahayag at wala nga ho po kaalam-alam So dapat ho siguro pinakamainam ay pinatawag. Kaya lang yun nga ho, ang pakiwari ho ni Senator Marcoleta pag ipinatawag baka magkabistuhan at baka maidetalye kung paano at kanino napunta ito hong pera. At ang matindi ho rito, may mga aligasyon, 100 million na a week galing po sa Bureau of Customs. So totoo ho mga sinasabi ho sa mga nakaraan, may binabanggit yung 18 ex-Marines at na kung saan ay hindi at si Saldico mga kababayan, hindi sinasabi ni Saldico, hindi lang galing sa flood control, mula po sa iba't iba pa na kung saan yung pinagkukunan ng pera di umano. So yun ho ang matindi mga kababayan. Kaya abangan natin kung ano magiging tugon o sagot dito ni Senator Ping Lacson sa banat ni Senator Marcoleta. At sa nauna nating episode, yung isa nating vlog, ay handa raw maglabas ng dokumento, beripikadong dokumento. Itong si Senator Marcoleta na kung saan meron pong 3.5 billion pesos na hinging alokasyon na budget. Ito pong si Senate President Tito Soto. Inaabangan din ni Senator Marcoleta kung ano magiging hakbang dito ni Lacson na kaya lang magkadikit ho si Soto at Lacson, di po ba? At pero ang matindi ho rito kasi may mga pahayag din si Senator Lacson na kung saan wala raw po nakitang overall mastermind sa flood control scam. So parang ang sinasabi ho niya mga kababayan, yung anomalyang flood control projects wala raw ho nagtuturo na iisang tao. Hindi ko malaman kasi parang ngayon lang ako nakarinig ng ganito na kapag merong isang sabihin nating grupo o sindikato, 'di ba? May pinakaulo ho 'yan, 'di ba? Yun ho pinakautak o mastermind na tinatawag, di po ba? Dito raw sa flood control wala. Meron daw kanya-kanya, bawat lugar may mastermind. O halimbawa sa Bulacan, meron daw mastermind, sa Mindoro meron. Pero parang mahirap po paniwalaan kasi yung mga taga Bulacan, halimbawa sila Engineer Henry Alcantara, hindi naman makakakilos ho yan kung wala timbre sa headquarters, mismong sa DPWH, sa headquarters, sa head office. Kasi yun po ang maglalabas ng magbibigay po ng go signal sa paglalabas po ng budget. Kaya hindi ho pwede na
na sabihin mo natin na isang district engineer, kaya na ho na makapagpalusot ng ganito kalaking pera. Ako, sa tingin ko lang ho, mga kababayan, parang nililito ho ni Senator Lacson yung talagang issue rito at investigasyon. Kasi, sinasabi, walang overall mastermind. So, inililihis niya na. Dalawa ho ang parang iniiwas niya na ho rito, si Romualdez at si Pangulong Marcos Jr. Di Umano. Kasi base po sa mga aligasyon ay, di ba, sila po ang Pero alam niyo ho kung sino-sino ang mga mastermind, kung bawat region, parang masyadong malabo ho ito, masyadong mabababa yung mga rango, di po ba? So, yun lang ho ang binabanggit natin. Para nakalilito ho na sabihin walang pinakautak o overall mastermind dito po sa flood control project na ito. Pero alam niyo ho, ang matindi ho rito mga kababayan sa sinasabing affidavit at complaint affidavit na isasampa ng ombudsman at na kung saan ay ginamit po ng ombudsman kasi kakasuhan ng plunder. Ito pong si dating Speaker Martin Romualdez at na kung saan nakalagay ho sa complaint ng ng ombudsman ay kanilang pinagbasihan yung mga aligasyon po ni Sergeant Gutesa. Pero itong mga testimonya ni Gutesa, mga kababayan, yan po ay hindi ho pinansin hindi ho binigyan ng bigat diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee at sa katunayan nang humarap si Gutesa diyan po sa Senate Blue Ribbon ay talagang yung hinanapan ng butas o siniraan yung sinumpaang salaysay na kung saan ay hindi raw po totoo yung pumirma na yung nagnotaryo na kung tutuusin ay pwede mong isang tabi yung sabihin natin, halimbawa, o totoo na yung affidavit niya ay hindi pinirmahan. Isang tabi na yan, wala na yan, walang bisa yan, pero nanumpa ho siya sa kanyang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi, di ba, pag magtitistigo ka, manunumpa ka So, kung ano na mga sinabi mo, yun na. Wala na yan, itabi na yan, itapo na yung affidavit. Dapat ganun ho Pero hindi. Talagang binigyan diin yung notaryo, kaya nangyari, parang nawalan ho ng halaga yung pahayag ni Gutesa. Pero, ito po ay hindi po binaliwala, kundi binigyan diin. Binigyang importansya ng ombudsman. At isa po ito sa kanilang kaso na ihahain laban po kay dating House Speaker Martin Romualdez, kasong plunder. So, dito ho mga kababayan, matindi ho ito. At saan ba napunta? Talaga, ito hong isyong ito. Kasi ako, nagtatanong din ho ako mga kababayan, talagang parang kinakalimutan na ho, no? Ito hong issue ng flood control project na parang, ako perception ko lang ho ito, na parang obra na isa-isang tabi na. Kasi katulad dun sa ICI, o ano nangyari sa independent na yan? Commission for Infrastructure na yan, yung ICI. Ano nangyari sa investigasyon? Naku, laki ng pondo ho na ginastos na ng gobyerno ho dyan, So, ano nangyari? Ano ang resulta ng kanilang investigasyon, yung findings sa mga inimbestigahan? Wala na ho tayo nabalitaan mga kababayan. Tapos sa Blue Ribbon Committee, wala rin hong malinaw na talagang kung ano resulta. Kaya nga ho yung marami hong mga senador ayaw hong pumirma sa partial report. Kasi sila mismo ay nakukulangan pa. Yun ako pinakamainam mo talaga na gawin dyan Siguro ewan natin kung baka sakali, kung magpapalito ng liderato, mabago po yung komposisyon sa mga komite at magkaroon po ng bagong chairman sa Blue Ribbon. Siguro yun, maipapatawag lahat ng maipatawag. Mga kababayan, para mas maging malinaw. At ako naman bilang isang taxpayer, mga kababayan, mas mainam na talagang matukoy kung sino yung mga talagang dapat na managot dito po sa flood control. Kung sino-sino ba yung mga nakinabang na dapat po ay mabunyag at higit sa lahat ay masampahan ng kaso at kung mapatunayan sa korte, makulong mga kababayan. So, yun ang binabanggit natin. Kasi wala po magpapaulit-ulit na lang yan kasi ngayon parang pinalamig na ang issue.
O, di po ba? Wala na. Kayo ho, mga kababayan, ano mga sabi niyo ho dito? Sa ating mga viewers, talagang, kasi bagay, pagkatapos mo ito, matindi ho tag-init ngayon, di ba? Pagdating po ng tag-ulan, ako, muling, mabubuksan ho isip ulit ng tao. At muling lalakas ho yan, yung isyong yan, dito po sa flood control. Dahil sa kapag naging panahon na po ng tag-ulan, dito po sa ating bansa, ay sigurado ho, naku, marami ho mga pagbaha. At masisira naman ang mga ari-arian. Dahil sa yung flood control project nga, peke. Maraming ghost projects at yung iba, substandard, talagang pinagkakitaan. So, yun po ang sigurado mabubuhay po yung isyong yan. Hindi po nila pwedeng isang tabi at pagtakpan ng habang buhay. At higit po sa lahat, kapag nagkaroon po ng hindi po nila kaalyado, yung susunod na administrasyon, halimbawa si VP Sara Duterte, ang nanalo na presidente, nako, yari po lahat yan. Siguradong ahabulin lahat ng mga nakinabang dito po sa flood control at iba pang anomalya sa kasalukuyang gobyerno, di po ba? So, kayo mga kababayan, isa sa punto ho na pinag-uusapan natin dito sa ating episode na ito ay itong pahayag ni Senator Marcoleta na talagang tila nakinabang, direktang nakinabang, ito pong si Senator Ping Lacson, at ang sinasabi niya, yung sa 8 billion pesos na budget para po sa mga kandidatong senador, at yun nga ho, ay kaya napatanong ho si Senator Marcoleta, ilang maleta ba? Ilang maleta ba ang naging dahilan? Bakit ho patuloy na nauudlot itong investigasyon, yung malalimang investigasyon ng Senate Bribon Committee? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at kung ano man ang inyong masasabi. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at para kayo po laging updated dito po sa ating mga pinag-uusapan. At syempre, huwag niyo po rin kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.